nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM. Ito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan na eh. Yun ang problema. Pero alam mo, pag sinuswerte sila, yung pamunuan, baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino, at ngayon nga nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte, like sa Mindanao, malakas ang ulan, no? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin. Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, 1.8 trillion, isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa sa kaban pa ng bayan, di sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ang tax sa kuryente para man lang hindi masyado malaki ang taas, ganun din sa diesel at gasolina. Pero hindi nagtiis na tayo ng 2 buwan mahigit na pataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin, Walang naitutulong sa atin ng pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao. 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara, kabote lang yung paratang sa Vice Presidente, sir. Isang patak sa isang drum ng tubig. Isang patak sa drum ng tubig. Ganun ang diferensya. Para sa mga ordinaryong mamamayan, sino ka para usigin ang isang inihalal namin na pagkadami-daming boto, na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo, samantalang kayo trilyon-trilyon ang inyong kinulimbat sa aming taxpayer money, Yun ang iisipin ng Pansin-pansin ang paglobo ng yaman ng ilan sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Ang iba nga, hindi lang dumoble. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung doble ang kay Zubiri, 4 times naman ang paglobo ng net worth ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Nasa 58.3 million lang kasi ito noong 2020. Ngayong taon, umakyat ito pa 244.9 million. Nasa 160,000 pesos lang ang idineklara niyang residential property. Pero ang kanyang cash, jewelry, investments at iba pang mga kagamitan, gaya ng firearms, nasa 256.8 million in total. Lumobo rin ang liabilities ni Lacson pa 11.8 million na nasa 460,000 pesos lang noong 2020. Stockholder siya ng 4 na kumpanya, kabilang ang San Pedro Calungsod Medical Center. Tumaas din ang net worth ni Senator Bam Aquino mula 2018. Nasa 86.6 million ang itinala niyang net worth ngayong taon na may pag-aaring 7 residential properties. Meron din siyang bonds at stocks at ilang mga kagamitan at 3 sasakyan na in total ay nasa 47.3 million. Ang net worth ng mag-asawang Marcos, Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Galing ay magkano lang ang sweldo ng presidente? Sabihin natin 600,000 times 12. That's 7.2 million isang taon times 3. And that's 21,600,000 times, gawin natin 4 na taon times 4. And that's 28,800,000. Di wala pang kalahating bilyon. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nilang ang income nilang mag-asawa. O times 2, 57,600,000.
lamang sa loob ng 4 na taon. Dapat yan. Imagine, umakyat ng 1.2 billion. Wow! O, saan galing ang kanilang salapi? O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan din ng mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Yung mga plastic na buaya ng mababang kapulungan. Why? Matindi talagang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Wala silang pakialam. Ganun lang kasimple yan. Mga hudas!